Hallelujah, 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 Hallelujah. Diyos Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseyo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasama ay nagutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ano po ang ibig sabihin ng araw ng linggo para sa inyo? O para sa inyong pamilya? Ano po ang ginagawa natin pag araw ng linggo? Ano ang ating pananaw? Ano ang nakareserba o natatangi nating ginagawa kapag araw ng linggo? The seventh, kumbaga araw ng linggo, alam natin ito'y walang trabaho na. No? Kung titingnan po natin yung Ebanghelyo o titingnan natin ang banal na kasulatan, ginawa ng Diyos ang sangnilikha at pagkatapos, ayon sa aklat ng Henesis, sa ikapitong araw, natapos na ng Diyos ang paglikha at siya ay nagpahinga. Nagpahinga. Ang tanong, napagod ba ang Diyos kaya nagpahinga siya? Napapagod ba talaga ang Diyos at kailangan niya magpahinga? Okay. Kung titingnan po natin, hindi naman talaga napapagod ang Diyos. Pues, anong ginawa niya nung ikapitong araw? Pagkatapos niyang likhain ang langit, ang lupa, ang dagat, ang himpapawid, lahat ng mga halaman, puno, hayop sa langit, ilalim ng dagat, tumigil ang Diyos. Hindi para magpahinga talaga, kung hindi para masdan ang napakagandang nilikha
o ang kanyang the masterpiece na ginawa ng Diyos. At nang magtagal, yung araw ng pamamahinga, ay ito na po ay inireserba ng mga Hudyo para ito ay maging araw na walang gagawin ang lahat. Kaya sa Ebanghelyo, pansinin niyo po, kumukuha lang ng butil ng trigo ang mga alagad ng Panginoon habang nandun sila sa may triguhan. Kumukuha lang ng butil. Ito na naman pumasok ang mga Pariseyo at binash ang Panginoon. Ano ba yan? Hindi ba naman kumikilala ng araw ng pamamahinga itong iyong mga alagad? At sila ay nagtatrabaho o kumikilos sa araw na ito. Kaya ano sabi ng Panginoon sa bandang huli? Tandaan natin yung ginawa ni David nung siya ay nagutom. Kinuha niya yung ipinagbabawal na pagkain na nakareserba sa Diyos. At ito ay kinain niya at ipinakain sa mga alagad. Yung mga ipinagbabawal na iyan ay ginawa ni David. Alam po ninyo, minsan, hindi naman talaga ang ipinagbabawal ay ipinagkakait sa atin. Kung araw ng linggo, bakit tayo walang pasok? Hindi dahil ipinagbabawal ang magtrabaho, kung hindi, meron tayong ipinahihintulot. Ulitin ko po, hindi nagbabawal kung hindi ang araw ng linggo ay mayroon tayong ipinahihintulot. Ano ibig ko pong sabihin? Of course, alam naman po natin, yung araw ng pamamahinga ng mga Hudyo, naging Lord's Day natin yan, naging Sunday natin. Yung unang araw ng linggo. Dahil sa unang araw ng linggo, nabuhay na muli ang Panginoon. Easter, Sunday. Ayan. Kaya yung dating araw ng pamamahinga, naging araw sa panahon ngayon, araw ng linggo. The first day of the week. Bakit hindi tayo nagtatrabaho? Bawal ba talaga? Ibig sabihin po ba nagtatrabaho pag araw ng linggo? Sila po ay sumusuway sa kalooban ng Diyos? Malaking kasalanan ba? Yung mga naghahanap buhay halimbawa, nagdadrive sa mga public transportation, mga nagtatrabaho sa ospital, naghahanap buhay, halimbawa yung mga kapulisan, nagbabantay sa atin. Ibig sabihin po ba niyan, sila ay sumusuway sa kalooban ng Diyos dahil bawal kumilos at maghanap buhay? Hindi po. Ang linggo po ay inilalaan para ipahintulot ng araw na iyon na tayo ay makabalik sa Diyos at magpasalamat sa Kanya. Na pagkatapos ng 6 na araw nating pagsusumikap, 6 na araw na pagsasakripisyo, 6 na araw na pagtatrabaho, meron tayong araw ng linggo na ilalaan in an extended period of time, para tayo ay magdasal, magsimba, pinahihintulutan natin ang ating sarili na magkaroon ng panahon at sandali para bumalik sa Diyos at magpasalamat sa Kanya sa marami nating tinanggap sa nakalipas na 6 na araw. Ipinahihintulot natin pinahihintulutan natin ang ating sarili na maglaan ng mas walidad o mas kalidad na panahon para bumalik sa Diyos, sumamba sa Kanya, magpuri sa Kanya, magpasalamat sa Kanya. Balikan ng nakaraang 6 na araw sa atin, mamangha tayo sa ating nagawa dahil sa biyaya at grasya ng Diyos, at ito ay iaalay natin sa Diyos
at magpapasalamat sa Kanya. Ano pa? Ang araw ng linggo, tumitigil tayo sa paghahanap buhay dahil nais nating bigyan ng pahintulot ang ating sarili na ating maunawaan o tayo ay mapaalalahanan na hindi tayo alipin ng ating trabaho. We are not slaves of our job, of our work. Tumitigil tayo para sabihin natin, hindi tayo alipin ng hanap buhay na mayroong mas mahalagang bagay kaysa sa trabaho. Kaya tayo naglalaan ng panahon para tumigil sa bahay, makipaglaro sa mga bata, makipag-usap sa mga anak, makipagkwentuhan at tumulong sa iyong asawa. Ito yung panahon na ikaw ay wala ng trabaho, makakabisita ka sa iyong mga magulang na medyo nagkakaedad na. Ito yung panahon na makakabisita ka sa mga kamag-anak mo na may karamdaman. Ito yung mga panahon na ipinapakita mo at binibigyan mo ng pahintulot ang sarili mo na magkaroon ng oras para ibigyang halaga ang mas mahalagang bagay sa buhay natin. Pinahihintulutan natin ang ating sarili na magising sa ating mahabang pagkakatuon sa trabaho at ating makita na ang ginagawa natin ay hindi lahat para sa pera. Hindi para ma-promote, hindi para lumago ang negosyo upang dumami ang ipon, lumaki ang savings. Hindi tayo alipin ng pera, hindi tayo alipin ng ating mga negosyo, hindi tayo alipin ng ating mga trabaho. Tumitigil tayo pag-araw ng linggo para bigyan ng pahintulot ang ating mga sarili na ating pagtibayin ang ating mga ugnayan. Ating balikan ang mga taong mahahalaga sa atin at bigyan ng ating sarili ng kasiyahan, ng pagpapahinga. I-reward natin ang ating sarili. Minsan nalilimutan nating bigyan ng reward ang sarili. Masyado nating inaabuso ang ating katawan, masyado nating inaabuso ang ating kalusugan, kaya bandang huli, ano yung minsang nangyayari? Huwag naman sanang mangyari sa marami sa atin. Sa bandang huli, dahil nakalimutang alagaan ng sarili o bigyan ng pahintulot ang katawan para magpahinga, nagkasakit. At lahat ng naipon sa pagtatrabaho, naipambayad lang sa pagpapagamot. Matutunan nawa natin na bigyan ng pahinga ang ating sarili. Pahintulutan nating magpahinga ang ating katawan. Pahintulutan natin na magpahinga ang ating mga isip. Pahintulutan natin na mabigyan ang ating mga sarili ng gantimpala pagkatapos nating magpunyagi, magpursigi, magsumikap sa nakaraang 6 na araw. Let us also learn how to reward ourselves. Bigyan ang sarili ng kapahingahan, ng gantimpala. Huwag nating hayaang alipinin tayo buong buhay natin. Ilang taon na tayong inaalipin ng ating trabaho sa pag-aakala na ang kaligayahan ng tao ay nakasalalay sa laki ng halaga ng ating naipon. Sa bandang huli, nakaligtaan pala natin yung mga mahal sa buhay natin. Yung mga taong mahahalaga. Nakalimutan at nakaligtaan din natin ang ating mga sarilit katawan at kalusugan. Gawin po nating espesyal ang araw ng linggo. Ito ay hindi nagbabawal
kundi ang araw ng linggo nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng oras para magpasalamat sa Diyos. Nagpapahintulot sa atin na magkaloob, magbigay ng oras para sa mga taong ating minamahal, pinahalagahan. At ang araw ng linggo, pinahintulutan natin ang ating mga katawan at kalusugan para magpahinga, para makatanggap naman ng konsolasyon o gantimpala pagkatapos ng ilang araw na pagsusumikap at pagtatyaga. Amen.